Next slide. Mabilis lang po naman ito. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the instruction given him by his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. Gusto ko lang po magsimula dito sa talatang ito para makita niyo na si Solomon po talagang ang unang description sa Bible ay mahal na mahal po niya ang Diyos. Talagang ang kanyang puso ay tama before God. But along the way, nakita ko na po yan sa church many years ago, ulit-ulit. May mga taong mahal na mahal ang Diyos, naglilingkod sa Diyos. Pero pagkalipas ng panahon, yung puso nila na maamo, mapagpakumbaba, ay bigla na lang nag-iba. Another verse na gusto ko pong tingnan natin, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Kasi muna po ako sa mga talatang ito, para makita nyo na si Solomon, hindi naman agad matigas ang puso. Hindi naman agad tumayo sa Diyos. Si Solomon ay nagbigay lugod din sa Diyos. Kung tinanong siya ng Lord kung anong gusto niya, it was a blank check eh. And to Solomon's credit, hindi siya humingi ng yaman, kasikatan. Ang hiningi niya ay pusong marunong kumilala ng masama at mabuti. And ito ang dahilan bakit nalugod ng Diyos. Then, fast forward po, yan po ay chapter 3. Chapter 11, iba na po ang kwento. Tingin po kay Pastor, yung pusong nagmamahal sa Diyos, tingin po sa clip, baka ma-miss nyo lang, yung pusong tapat at nagmamahal sa Diyos, yun din po yung pusong lumayo sa Diyos. Yung committed, mahal ang Diyos, pagkalipas ng panahon, yun po yung gusto kong makita natin, yan po yung sermon idea natin. Diyan iinot yung ating pag-aaral. The Lord was angry with Solomon because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. As I have said earlier, the first description kay Solomon sa Bible ng Diyos ay mahal niya ang Diyos. But chapter 3, nag-travel ng ilang panahon, pagdating sa chapter 11, puso ni Solomon hindi na kagaya ng dati. Yan po ang ating pag-usapan ngayong araw na ito with a simple title po, a subject entitled, How a Gentle Heart Turn Heart. Magsimula po ako sa tatlong obserbasyon patungkol po sa topic na ito. Unang obserbasyon ko po ay Solomon's life is more than an ancient history. Kasi common question ng estudyante, bakit tayo nag-aaral ng lumang tipan eh, nasa bagong tipan tayo? Natawa po ako. Ang paniwala ng iba, ang dapat binabasa mo lang, bagong tipan na lumang tipan, luma na yan eh, tapos na yan eh. Pero kailangan maintindihan natin na doon po sa 2 Timothy 3:16, nang nakalagay po, all scriptures is inspired by God. Ang kabuuan ng Bible ay hiningahan ng Diyos. So hindi po nababawasan ng bisa at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pag tinanong ako bakit nag-aaral tayo ng lumang tipan, bagong tipan, ang sagot ko ay doon sa Romans 15 verse 4. Alam na natin kasi common question yan ng mga tao. Nag-aaral pa tayo ng lumang tipan eh. Sabi ko ng Romans 15:4, for everything that was written in the past was written, pakibasa po, to fix us. Para tayo matuto. Sabi po yan, so that through the endurance taught in the scriptures and the encouragement they provided, we might have hope. So, ang purpose ng sinulat pong Bible, maging yung mga kwento ng Bible, para po tayo ay matuto mula doon. Yun po ang dahilan, kaya aralin natin yung kwento ni Solomon, nakabisado na po natin. Pangalawang talata, para suportahan ko, bakit okay lang mag-aral ng lumang tipan? Doon po sa 1 Corinthians 10 verse 11, ganito rin po ang sabi ni Apostol Pablo. These things happened to them as examples and were written down as warnings for us. Warnings. Ibig sabihin po, yung mga nasulat sa Bible, kahit sa lumang tipan yan, hinayaan ng Diyos na masulat yan para tayo po ay matuto sa kanilang mga pagkakamali, sa mga lessons sa kanilang buhay. So yan po yung simpleng sagot ko doon sa nagtatanong, bakit nagbabasa tayo ng lumang tipan?
Eh si Jesus po mismo, madalas, pag siya'y nagtuturo, hinahamon niya yung teaching niya sa Lord. Diba? Binanggit niya yung asawa ni Lot, binanggit niya si Noah. Jesus talks a lot about the Old Testament. So yung banggitin na yung lumang tipan, kasi po yung iba, kaya maintindihan nila na kahit yung po yung nasulat ng maraming panahon, nananatili po ng salita ng Diyos ay nagtuturo. Kagaya ni Solomon, his successes inspire us. And his failures warn us. Pag nagbabasa tayo ng Bible, sinasabi natin na yung mga tagumpay ni Solomon ay nakaka-inspire sa atin. Mamaya dadaanan natin. Pati yung kanyang failure, bakit siya nag-fail, pastor? Kagaya din po ni Solomon, kaya po nakakatakot po yun. Si Solomon po ang pinakamatalinong tao eh. And yet, it is frightening that if someone as wise as Solomon could fall, kung ang isang napakatalinong tao ay pwedeng bumagsak, may kausap po ba kung ngayong umaga? Yung napakatalinong tao ay pwede palang bumagsak, malayo sa Diyos. Eh, sino po tayo para hindi malayo sa Diyos? Kaya, it is frightening. Pangalawa, kaya po nakakatakot, hindi naman nangyayari yung pagtalikod sa Diyos overnight. Hindi naman tumigas ang puso ng isang tao, natulog lang. At nung agising, matigas na ang puso at malayo sa Diyos. Hindi po ganun eh. Ang paglayo ng maraming tao sa Diyos ay sa bawat desisyon na ginagawa niya. The choices na pinili niya. If you end up na malayo sa Diyos today, hindi po nangyari kahapon yun. Yun po ay paulit-ulit ng mga desisyon na ginawa mo. Yun po yung resulta ng mga desisyon natin. So mamaya, titingnan po natin. Ikatlo, the greatest battle in the Christian life is the battle for the heart. Yun ang pong gusto kong makita. Yung pagtigas ng kanyang puso, yung kanyang gentle heart na naging matigas, so yun po talaga ang labanan. Ang labanan po ay nasa puso eh. So the story of Solomon is a story and also a mirror that invites us to re-examine our own hearts before God. Sana habang nakikinig po tayo at nag-aaral ng salita ng Diyos, medyo magtatanong tayo sa sarili natin. Titingnan natin yung ating sarili. Baka kagaya na rin ako ni Solomon, hindi ko napapansin. Ganun po yun. Pagsimula na po tayo ng pag-aaral. Mabilis lang po ito para hindi mabagal. Solomon's great beginnings. As I have said, ang unang description ni Solomon sa Biblia ay mahal niya ang Diyos. Anak po siya ni David. Mahal niya ang Diyos. Ang sabi ng Bible, Solomon loved the Lord. At yung pagmamahal niya sa Diyos ay hindi po drawing. Totoong mahal niya ang Diyos. Anong interpretasyon? Walking in the statutes of David, his father. Anong totoong ebidensya na mahal mo ang Diyos? John 14:15. Sabi ng John 14:15, ang lahat na nagmamahal sa Kanya ay sumusunod sa Kanyang salita. Pakibasa po natin, pwede po ba sabay-sabay? 1, 2, and 3. If you love me, ulitin po natin para marinig ko din ng ating spirito. 1, 2, 3. If you love me, keep my commandments. At yun po yung interpretasyon nung sinabi ng Bible na si Solomon, ang unang description, mahal niya ang Diyos. So hindi po ako nagtataka, yung strong spiritual life ni Solomon ay nagsisimula doon sa pagmamahal niya sa Diyos. Yun yung foundation. But along the way, na-shake yung pundasyon na yun. 8 chapters lang ang lumipas yung pagmamahal niya sa Diyos kumupas na. His love for God faded. Unti-unti. Mamaya explain natin. Pangalawa po, na makikita natin, great beginnings si Solomon, a desire for wisdom. Pagkasabi ko, a desire for wisdom. Sabi ko nga po, nag-offer ang Diyos sa kanya ng blank check. Sabi niya, anong gusto mo? So Solomon's credit, as I have said, hindi po siya humingi ng yaman. Hindi siya humingi ng kasikatan. Hindi siya humingi ng, bigyan mo ako ng military power. Walang ganon. Hindi siya, pasikatin mo ako. Bigyan mo ako ng mahabang buhay. Pakita po natin, 1 Kings 3, verse 9 hanggang 10 para kumpleto natin mabasa. Give your servant a discerning heart to govern your people. Hindi po ito bago, alam niya na po ito. To distinguish between right and wrong. For He is able to govern this great people of yours.
Ang galing po, ano? Verse 10. Ang Diyos naman, the Lord was pleased that Solomon had asked for this. Nalugod ang Diyos. At nung malugod ang Diyos, may bonus siyempre. Verse 11. Ang sabi ng Panginoon, since you have asked for this and not for long life, not for wealth, for yourself, not ask for the death of your enemies, but for discernment in administering justice. Tingnan niyo po yung verse 12. Pag nalugod ang Diyos, sabi na Panginoon, I will do what you have asked. I will give you a wise and discerning heart, so that there will never be anyone like you, nor there ever be. 13, bonus, sabi ng Panginoon. Moreover, I will give you what you have not asked. Pansin niyo po, iba po ang Diyos, ano? Sabi ng Diyos, yung hindi mo hiningi, bibigay ko sa iyo. Wealth and honor, so that in your life, you will have no equal among kings. Pwede ba kayong tumingin? Test lang pala ng Diyos yung kay Solomon. Nung magbigay ang Diyos, mag-offer ng isang blank check. Test pala kay Solomon yun. Yun po ang problema sa buhay na ito. Tingin po kayo. Minsan, test po ang buhay. Promotion is a test. Blessings is a test. Ang buhay na ito, hindi mo alam kung lahat ng dadaanan mo test. Yung ma-promote ka, yung mapagpala ka, test po yun eh. Kaya kung minsan, pag hindi handa ang puso natin, nagtitest tayo ng Diyos. Doon po tayo bumabagsak. Sometimes along the way, ganyan po ang buhay. May mga test ang Diyos. Yung promotion na nakuha mo ngayon, natutuwa ka, pero tinitest ka ng Diyos. Tinitingnan ng Lord, yung blessing na yun, bless ka ng Diyos ng maraming bagay, you know. But sometimes, tinitest ka ng Diyos, tinitingnan ka ng Panginoon along the way. Anong gagawin mo? And to Solomon's credit, as I have said, hindi po siya gahaman, hindi po siya makasarili. Sabi niya, bigyan niyo po ako ng pusong marunong kumilala ng masama at mabuti. Bakit? Gusto niya nun? Hindi yun para sa kanya. Hinihingi niya yun para maging mabuti siyang leader. I wanna hear an amen. Sabi, pag marunong akong umunawa ng tama at mali, magiging mabuti akong leader. Sa panahon po natin, mga kapatid, sa ayaw at gusto natin, hindi naman impormasyon ang problema eh. Ang problema po, discernment. Ang daming impormasyon, mag-AI ka lang. Eh nga, di ba, nakikinig sa akin, ini-AI na yung outline ko eh. Saan ba kinuha ni Pastor? Ginugoogle na nga ako ng iba eh. Nagbibigay pala ako ng title eh. Naunahan pa ako eh. Ang disciple wisdom, ang daming impormasyon. Ang tanong, alin sa impormasyon yung totoo at hindi? May kausap pa ba ako? Tingin po kay Pastor, doon mo kailangan ng discernment. Doon mo malalaman alin yung fake news at hindi. Alin yung sa Diyos at hindi. Alam niyo ba, ang isang pagbagong panganak at tupa at kambing, pagbagong panganak, hindi mo alam alin ang tupa at kambing. Only an expert shepherd. Sa isang tingin lang niya. Ako, sa isang tingin ko lang po, alam ko natutulog na yun eh. Hindi ko kailangan ng discernment. But you know, pagdating po doon sa information na kinukuha natin, ganun din po. It takes discernment. Kaya nalugod po ang Diyos. Pangatlo, bibilisan ko po para di ako mabagal. Sabi ko, sound judgment. Sabi ko, at pagkatapos ko nun, nagkaroon na agad ng test si Solomon eh. Merong dalawang babae nag-aaway. Kailangan ng wisdom. Pinag-aawayan yung anak. Sabi na, akin to, hindi akin yan. Eh sabi ni Solomon, sige, madali lang ang solusyon. Hatiin na lang natin. Yung isa pumayag, sabi yung sa hindi po. Bigay na lang po sa kanya. Sabi ng hari, yung sa tumangging hatiin, yun ang totoong nanay. Ibigay. Ganyan po kagaling ang wisdom ni Solomon. Kaya sabi, all Israel
heard the judgments which the king had judged. They feared the king, for they saw that the wisdom of God was in him. Ang leader's credibility, na-build yung kanyang leadership as a king. Nakita ng mga tao, yung wisdom na nasa kanya. Yung sound judgment. Sabi ni Brother Eddie sa amin dati, nagsisimula ako, pastor, sabi niya, kahit anointed ka, pag kulang ka ng wisdom, matidestroy ka ng kaaway. Tama po eh. Kahit anointed ka, pag ang mga desisyon mo, nagkulang ka ng sound judgment. Eh, di kapag-iran po tayo, 15 taon sa Saudi eh. Umuwi ng Pilipinas ng negosyo, 6 na buwan ho, naubos lahat ng naipon. Why? Isang wrong decision. Yung pinasok ng negosyo. Ang sagot, tanong ko agad sa kanya, sabi ko, umiiyak siya, sabi niya, Pastor, lahat ng pinag-iwan ko, nasayang sa Saudi. O yan ang pinasok mo yan. Nag-pray ka ba? Did you pray for that? Opo naman, Pastor. Sabi ko, gaano katagal? Bigla siyang tumigil. Sabi ko, mag-i-invest ka ng milyon. Nag-pray ka lang ng 1 linggo. Maghahanap ka ng mapapangasawa, nag-pray ka ng 2 araw. At sabi, pwede na po ito, Lord, ko ako eh. Pag mag-i-desisyon tayo, pangatlo, sabi ko sa kanya, Kuya, nung nag-pray po kayo, meron po ba kayong kapayapaan? Na yung desisyon niyo okay? Pag kayo po, tumakas sa inyong pagkatao ang kapayapaan at kayo magdidesisyon, pwede po bang makisabi ko, huwag niyo munang gawin. Kasi, pag nawala ang kapayapaan ng Diyos, hindi po ba one way of saying, sinasabi ng Lord, anak, stay put ka muna. Sound judgment po eh. Kaya pag may lalapit po sa akin, laging humihingi ng payo yung marami eh. Sabi ko, have you prayed about it? Opo, Pastor. Susunod kong tanong, how long you have been praying? Bigla siya titigil. Sabi ko, gaano mo na katagal ipinag-prayer? Sabi ko, the more na dangerous ang desisyon, the more you need to spend more time in prayer. Pang-apat, kaya huwag po kayong hihingi ng payo sa akin. Tinatanong ko po ang mga humihingi ng payo. Sabi ko, pang-apat na tanong ko, doon siya nagtatanong. Sabi ko sa kanya, kasi tinatanong niya, ano kalooban na Diyos eh. Sabi ko, yan sa desisyon mo ngayon, mapapalapit ka pa sa Diyos o mapapalayo ka sa Diyos? Ganun po akong pinasal. Pangalan ni Romy. Ano? Saka, asawa, Leia. Counseling eh. Sabi ko kay Romy, counseling po ako, hindi ako nagpa-practice ng counseling. Totoo po ang tinatanong ko. Sabi ko, Romy, bakit si Leia ang nagustuhan mo? Alam niyo ba yung sagot ni Romy? Ang galing. Sabi niya, Pastor, si Leia po, Pastor, hindi ako ilalayo sa Diyos. Ilalapit niyo po ako sa Diyos. Pastor, si Leia, tuturuan akong malapit sa Diyos. Ako po'y nanginig. Sabi ko, it's very good. Sana po yung pipiliin yung mapapangasawa sa magsisipag-asawa. Sana yung maglalapit sa iyo sa Diyos. Ano po? Pastor naman, sumingit pa eh. Sana yung pipiliin yung mapapangasawa, hindi yung tao. Pipigilan kayo na maglingkod sa Diyos. Nung ako po'y bata pang pastor, pag ako tinanong sa papangasawa, ganito lang ang sagot ko. Basta Kristiyano, sana mapangasawa ko. Ngayon, hindi na ako ganun. Marlon, hindi na po ako ganun. Dinagdagan ko. Sabi ko, pag mag-aasawa ka, piliin mo yung may pareho kayong calling. May pareho kayong pinipintig ng puso. Ibig sabihin, Pastor, yun lang makakita ng Kristiyano, mahirap ni. Yung makakita pa ako ng parehong calling. Kung hindi ka naman maiinip, ibibigay ng Diyos yan sa iyo. Somebody say Amen.
Whether you like it or not. Sige, pakita ka pa natin ang way. Opo. Huwag pong masyadong magmadali. Basta 40 na po ako eh. Wala na po ako sa thermometer. Sabi ko, hindi balik. Nasa bingo ka pa naman. Kidding aside today, sound judgment. Tingnan niyo po. Meron akong kinaunsilan eh. Doon si Dang eh. Nagpapakounsel sa akin yung babae. Doon si Dang. Pagka may counseling po. At babae, yan lagi yung intercessor na nakabantay sa akin. Umiyak siya. Sapagkat sa pagmamadali po niya mag-asawa, nakapag-asawa siya na hindi mananampalataya. Galing pa sa kultong reliyon. Pagkatapos kong mag-counseling, sabi ni Dan, kaya nga po, Pastor, hindi rin ako nagmamadali. Pasensya na Dan, nabanggit kita. Letter D. Passion for worship. Sa Bible po, wala namang taong kilala na siya talaga nagtayo ng temple. That is the honor of Solomon. It was the desire of David. Hindi inalang ng Diyos si David eh. Sabi ng Diyos, personal choice ng Diyos si Solomon. Sabi ng Diyos, magtatayo ng temple, hindi ikaw. Yung anak mo. Kaya itong si Solomon, personal choice ng Diyos eh. Sa Bible, may tinatawag po kasi, pakisabi po, tabernacle worship. That is the time of Solomon. Time of Moses. Hanggang sa dumating po sa temple worship, Marlon, ayan. Sa temple worship, naitayo yung temple because of Solomon. Yan po yung honor, yan po yung bagay na napaka-great kay Solomon. Yung passion niya for worship. Mahal niya ang Diyos eh. Namana niya yan sa kanyang tatay. Yan yung magagandang meron si Solomon. Pangalawa, panghuli po, letter E, created gifts dedicated to God's purpose. Yan po isang maganda kay Solomon. Si Solomon, binless ng Diyos ng karunungan, binless siya ng Diyos ng maraming awit, extraordinary yung kanyang wisdom. Yung binabasa nating Proverbs, si Solomon po ang majority nun. Yung binabasa niyong Songs of Solomon sa Bible, siya po ang sumulat nun. Yung binabasa niyong Ecclesiastes, siya po ang sumulat nun. So, ganun po si Solomon. Hanggang ngayon, sa panahon natin, 1,000 taon na ang lumipas. Napagpapala pa tayo ng giftings ni Solomon. May kausap po ba ako? Amen. Naku, ala po akong kausap. Are you there? Amen. So, yun po yung maganda kay Solomon. Ang lesson po siguro doon yung lahat ng gifts na meron tayo. Magiging ligasiya lang po yun kung magagamit natin for greater glory of God. Anything na mayroon po tayo. At the end of the day, when we talk about legacy, the greatest legacy is not what we accumulate. Because we talk about accumulation and there's nothing wrong with that. But what we contribute to God's purpose. That is your greatest legacy. Isang araw, pag-uusapan, nabuhay ka, anong naidagdag mo? Anong nai-contribute? Yung maging mabuting magulang ng, magandang contribution na yun eh. Nakapagpalaki kayo ng makadiyos ng mga anak doon sa inyong society. Kung alam lang na bawat magulang yun, ang contribution mo, huwag mo ulitin yung pagiging nanay. Nagpalaki ka ng makadiyos ng mga anak. Are you there? Ang pinakamalaking problema ngayon ng Pilipinas, yung mga anak na pinalalaki, walang takot sa Diyos. Dati, yung mga barilan doon lang sa Amerika eh. Are you there? Ay, baka ngayon sa Pilipinas. Diba? Kaya huwag yung maliitin yung mga nanay. Nanay lang po ako. Sabi ko, hindi po nanay lang. Nasa kamay niyo ang susunod na henerasyon. Ang magpalaki ng mga Diyos ng mga anak. So I believe with all of my heart, when you talk about legacy, your greatest legacy is what we contribute to God's purpose. Sa kaharian ng Diyos, anong naidagdag ko? Pag-isipan niyo po yun. Ano na ba na masasabi ko? Ano ba na naidagdag ko sa eternity? May mga bagay po na umaalingaw mo sa eternity eh.
Yung mga binabasa natin sa Bible, may mga taong sadyang ang buhay nila, umaalingaw-ngaw, nag-e-echo sa eternity. Because of what they have done. Kaya may song dati, si Ate Dory, may song na, I want to fulfill the purpose of God in my generation. Alam ko namang, alam nyo, awitin lang natin sa dala. The purpose of God in my generation. I want to serve the purpose of God while I'm alive. Kayo nga po. I want to give my life for something that will last forever. Oh, I Yun po, ano? Galing mo, ano? I want to give my life for something that will last forever. Yung ginagawa niyo po ba, yan po ba may value sa eternity? What you're doing today? Yun. Doon medyo magbabago yung ating kaisipan. Sa eternity ba, mananatili? Yung mga souls na nawin nyo, hanggang eternity, makikita nyo yan. Somebody say amen. Hanggang eternity, andun. Lahat ng mga bagay na gagawin natin, magdadagdag ng value sa purpose ng Diyos. We need to fulfill the purposes of God. Kaya nga po, di po ba, last week po ng buwan ng Mayo yung nagpunta po kami dun sa nag-help po kami ng isang best May trainings, mga pastor yun eh. Mga 430 po pastor, excited po ako. Nakita ko sila. Can you imagine? May hahayo tayong 430 pastors additional sa Visayas at Mindanao. Pakipalapakan niya ako natin ngayon. Excited po niya. Iba-iba yung kwento ko. Pag binabalikan ko yung kwento, yung isang bata, hindi naman siya talaga pastor, caretaker lang siya eh. Nung papatayin yung pastor, sabi niya, pag stay ka rito, baka hindi ka naman papatayin, caretaker. Nag-stay siya, inalagaan niya yung mga tupa. Ngayon no, 3 na yung outreaches. Yung dating caretaker na bata, ay siya ng pastor. Palagpagan natin lang yun. Gusto kong sabihin sa inyo, na kaya tayo nakapag-training doon kasi nagbigay po kayo eh. Yung mga bagay na binigay niyo para sa gawain ng Diyos kanina, i-portion po kayo sa eternity. Baka isang araw nga, lalapit sa inyo yung mga taong yun, sabihin, kung hindi ka nagbigay, walang humayo doon sa barangay namin. Walang humayo doon sa island na yun. And I'm glad na yun po ang vision ng ating church. Pipilitin natin maabot ang buong Pilipinas at ngayon po, 81 bansa na po at territories ang naabot natin sa biyaya at maya. Lagi po tayong may ganun sana kaisipan. Ganun sa kaisipan sa pag-ibig. Lagi ko sinasabi na naglakas po ako. Masasabi ko po, the best years of my life. 64 na po ako sa October, advance happy birthday sa akin. Yung kabataan ko, yung kalakasan ko, pinaka-peak ng aking buhay. Binigay ko po yan sa paglilingkod sa Diyos. Bagamat gusto kong mag-artista. Hindi na. Artista. Hindi po ako nagsisisi na yung best years ng buhay ko. Yun naman ang KKB, di ba? Gayan niya ka pala. Giving your best years to God. Hindi ka magsisisi isang araw na. Marami sa atin, tumanda at tumanda. Saan mo inubos yung best years mo? Yung lakas mo? For what? Ito, dinadaanan ko lang. Gusto ko pong maging spontaneous sa atin. Naging paborito nila yung awit nating panata doon. Kinakanta natin yung tahin natin bago tayo magpunta sa closing. Di man sapat aking mga gawa sa paglilingkod sa Diyos na dakila. Tayo nga po. Di
bago tayo magtapos. His gentle heart turned hard. Why? Number one, through small compromises. Nakalagay po, except that is sacrifice, burnt incense in high places. Yung word na except, parang maliit na bagay. Doon po nagsisimula ang pagbagsak ng maraming Kristiyano, maraming mananampalataya. May tolerated small disobedience. Yun pong ibig sabihin. May pagsamba, pero may bahagi ng pagsamba na alam ni Solomon is not accepted to God. At first glance, that it appears insignificant, but at the end of the day, tingin po kayo, yung maliit na pagsuway, yung maliit na bagay na hindi mo isinuko sa Diyos, yung pala ang nakakapuwing po ay maliit na bagay. Maliit. Yung po ang nag-destroy. Hindi ka naman maapupuwing ng posporo eh. Ang nakakapuwing po, yung maliit na bagay, yung po minsan hindi natin nakita maliliit na bagay lang eh. Except, there is one area that he tolerated, yung maling pagsamba. May kinukot si Brother Eddie sa amin. Deuteronomy 28 verse 1. Gusto ko lang, pag binabanggit niya yung verse, kabisado kasi niya, pagkausap kami mga pastor, if you fully obey, pag sabi ko, fully obey, hindi siya namang sinabi, hindi susunod ka lang, if you fully obey. Tapos sabi pa, carefully follow. Ganun po siya pa nagtuturo sa amin mga pastor. Sabi, hindi naman sinabi na susunod ka lang eh. If you fully obey, if you carefully follow, yun. Doon po bumagsak si Solomon. Yung pagsunod niya ay hindi ganap eh. May isang verse pa siyang binabanggit sa amin mga pastor. Acts 13:22. Sabi niya, why David is a man after God's own heart? Sabi niya, after removing Saul, he made David their king. God testified concerning him, I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. Makibasa po yung kadugtong. 1, 2, 3. He will do everything I want him Pwede yung mong malakas sabay-sabay. 1, 2, 3. He will do. everything I want him to do. That's it. So kung minsan, hindi mo napansin yung maliliit na pagsuway, naging stronghold. When left unchallenged, at the end of the day, hindi po nabantayan ni Solomon yung desire niya eh. Nagsimula lang sa maliit. Nagsimula siyang at nandun sa small compromises is nakita ko it's dangerous. Yun po yung paalala sa atin ngayong araw na ito. Anong maliliit na pagsuway yung ginagawa ko? Anong maliliit na bagay ang itinatago ko na sa palagay ko okay lang na gawin ko kahit alam ko hindi okay. At the end of the day, tandaan niyo po, ulitin ko, yung maliit na compromises na ginagawa natin. Hanggang sa dumating pong panahon, sanay na siyang sumuwi eh. Driven na siya ng wrong desires. Tingnan niyo po, yung maliliit niyang bagay na ginagawa, nanganak. Ang challenge yung last ng puso niya. Ilan ang asawa ni Solomon? 700 plus 300. Tanong lagi ng estudyante, bakit nagkaganon? Kasi, minsan may mga unchallenged wrong desires ang puso natin eh, hindi natin na-submit sa Diyos at hindi natin ang sabi, Lord, ayos mo nga yung puso ko, may mali rito, Lord eh. Sabi ko, ay small. Maliit na lust, maliit na desire, maliit na envy. Puro maliit lang yun eh. But at the end of the day, may isang verse doon sa Ecclesiastes, chapter 5, verse 10, ganitong sabi, He who loves money will not be satisfied with money. Kaya ang tanong, gaano pera pa ang kailangan para masatisfy ka? Ganun din po sa prinsipyo. Ilang babae ang pwedeng makasatisfy sa iyo? Si Solomon ang mabot sa 1,000 eh. What is the problem? Unchallenge yung kanyang desire. Kaya mahalaga pong pinacheck natin yung desire natin. Habang nakikinig po kayo, anong desire na nasa puso mo ang challenge? Kayo lang po nakakaalam.
Lord, allow me to challenge this desire. Hindi ito tama. Makakasakit ito sa akin, makakasakit ito sa pamilya ko, makaka-destroy ito ng ating pagkatao. Lord, help me today. Maliit pa lang yung desire ko na ito na mali. Hayaan mong maidil ko na. Yun po talaga ang gusto ni Satan eh. Makita ko po yung verse bago tayo pumunta sa pangalawang puntos ko. James 1:13-14. Si Satan po, magaling siya. Pag nakita niya yung desire mo na mali, talagang bubungkalin niya. Yung mali mong desire, yung gusto niyang binubungkal mo. Sapagkat alam niya yun ang magdi-destroy sa'yo. Ipipid niya yung mga maling desire ng mind natin, ng ating puso. Lahat ng yun ay magdi-destroy sa'yo. And one day, baka magulat ka, maliit na bagay, pero na-destroy tayo. Punta po tayo sa pangalawa. Sana po may kausap pa si Pastor Joey. Ang mga na-hear namin. Ano na ba? Paano po? His gentle heart turned hard. Wrong influences. King Solomon loved many strange women. Hindi po sinabi ng Bible na noon din eh. Hindi po eh. But when Solomon was old, pakisabi po, when Solomon was old, Solomon was old. proseso po ang paglayo sa Diyos eh. Proseso yung pagtigas ng puso eh. Proseso po, hindi mo namamalayan. Nung una, bata pa siya, nare-resist pa niya. Yung mga influences ng mga asawa niya. Pero nung matanda na siya, humina na yung kakayanan niyang i-resist. The process took years. The influence works gradually. Maybe sa isip ni Solomon, matalino naman ako eh. Hindi ako maiisahan ng mga ito. Alam ko kung sino ang totoong Diyos. Ba't ang problema, mga kapatid? Ang isinulaw niyang mga taong against God. Are you there? Ang mga taong isinulaw niya, mga asawa niya, alam niya, they're against God. They oppose God's truth. Kaya huwag mong sabihin, alam mo ang totoo. Kahit alam mo ang totoo, di mo ba? Yung pinapanood mo ng commercial kahit hindi ka naniniwala, kakapanood mo, naniwala ka na rin. Yung sinasabi nga ng Facebook alam mong mali pero pakinig mo, ang feeling mo, tama na yung sinasabi. Why? That's the power of suggestion. Sinabi lang, kumapal ang buko. Nakapitumpong galong ka na. Hindi pa rin kumakapal. That's the power of suggestion. Wala pa na ngayon. Di ba ba? Basta may laman din lang naman ng chikas mo, ang bilis umorder. Ang dami dumadating doon sa bahay mo. Bakit? Sabi niya, sayang eh. Buy one, take one eh. Natatawa ho kayo. Di po ba? Madali tayong mahikayat eh. Yung mga tinig na narinig natin, the voices we allow into our lives, then I realize, yung mga tinig na hinahayaan natin, mapakinggan natin, hinuhubog nun yung ating isip, puso at pagkatao. Kaya ito yung generation na hinuhubog ang opinion ng tao to Facebook. Somebody say amen. Social media ang humuhubog. Yung mga anak nyo, napapanood nyo ba? Pinapanood sa YouTube. Malungkot isipin na nag-i-educate sa mga susunod na henerasyon. Social media. Alam niyo ba kung anong pinapanood nila? Anong mga show? Alam niyo ba? Yun ang problema eh. Ngayon iba na eh. Can you imagine, hawak lang ang cellphone, kiklik ang cellphone, na-impluensyahan ka na. Sabi ko nga, pakitaas ang cellphone. Paano kayo nakacheck ng lahat ng laman ng cellphone yung malinis at tama? Yung honestly, kaya mong itaas yung cellphone at sabi yung lahat ng nandito malinis. Lahat
lahat ng narito approve sa Diyos? Tell me. Lahat ng narito, Panginoon, kaaya-aya sa iyo. I love that. Yung power ng influence sa akin, grabe. Letter C, bibilisan ko na lang para hindi po ako mabagal. Through repeated resistance to correction. Pastor, nakikita niyo na si Solomon hindi naman nalayo sa Diyos kasi walang nagpapaalala. From the very start, lahat ng hari may salita ng Diyos. Alam niya, nakalagay, King Solomon loved many strange women. Doon sa 1 Kings chapter 3, mahal niya ang Lord. Banda muli, yung pagmamahal niya sa mga babae ito, nalampasan ng pagmamahal sa Diyos. His heart was turned from the Lord. Repeated siyang kinausap ng Diyos. 2 beses. Pakisabi mo, twice. Una, ang salita ng Diyos, sinasabi sa kanya, hindi dapat. Alam niya yun. That is the problem. Yan po ang naging problema ni Solomon at the end of the day. God is patience. Bago nagbaba ang Diyos ng judgment, kinorek pa siya ulit. Pero twice na kinausap siya ng Diyos, pero malayo na. Can you imagine yung, sabi ko nga kanina, yung pusong nagmamahal sa Diyos, ngayon pusong nakasarado na sa Diyos. May kausap po ba ako? Yung pusong dati nagmamahal sa Diyos, ngayon matigas na sa Diyos. Naisip niyo po ba yun? Pwede pala yun. Pwede. Pag hindi mo nabantayan, ang sagot ko po pwede. Pastor, hindi mo pwede sabihin, it was never the lack of problem or information. No! Ang problema niya yung kanyang continued disobedience. Despite the repeated warnings, alam niyo po, pagka ang tao pala, binabaliwala yung salita ng Diyos, doon ka nakikreate yung, pakisabi mo, divided heart. Divided na yung puso niya. Pagka nire-reject mo na yung correction ng Diyos, yung salita ng Diyos, napakinggan mo sa preaching, nag-devotion ka, nangusap ang Diyos sa iyo, niresist mo, doon ka naging less sensitive. Pwede po ba akong magsalita ng ganito? Yung sensitivity to the Holy Spirit is a gift from God. Yung conviction is a gift from the Lord. Precious gift. Yung pag narinig mo yung salita ng Diyos, nagpipray ka, nakakadamang ng conviction. Huwag po yun eh. Pag nangusap ang Diyos sa'yo, nakinig ka ng preaching, nangusap ang Diyos sa'yo, yumuko ka, umiyak ka, nagtama. Sige. Pero pag dumating yung panahon, in-ignore mo na yung salita ng Diyos, tinig ng Holy Spirit, you will miss the voice of the Holy Spirit. Basta ano naging problema? Humina ba ang tinig ng Holy Spirit? Mukhang hindi. Kari-resist mo sa tinig ng Holy Spirit. Nagsasalita siya. Hindi mo siya narinig. Why? Yung conviction, nilalabanan mo na, dumating yung panahon. Nilalabanan ni Solomon, kaya nagalit ang Diyos eh. The Lord talked to him twice. Why? Pwede po kasing maging accountable tayo sa kasalanan ginagawa natin eh. Dati nilalabanan mo eh. Di ba sinasabi ko yung kabataang umiyak sa akin, lumuluhod dyan sa likod. Matukso daw siyang manood ng porno. Pagkalipas ng ilang buwan, bumalik na naman siya hanggang dumating ang panahon na sabi niya, Pastor, pag-pray mo ako, kailangan ko ng deliverance. Walang araw na hindi ako nanonood ng pornographic material. Saan nagsimula? Nag-13 eh. Naging stronghold na. Sabi niya, excited po kung umuwi sa hapon sa klase. Sapagkat makakapanood na naman ako ng pornographic material. Stronghold sa isip. Nasaan yung conviction? Wala na. Komportable ka na eh. Parang si Judas, ano?
Komportable na siya, karinig niya si Jesus eh. Pero walang conviction. Sabi ko ng Hebrews 3:13, babasahin ko lang ito. Yung deceitfulness of sin, deceitful ng kasalanan eh. So that none of you may be hardened. Tingnan niyo po, hardened. Ano nagpapatigas? By sin's deceitfulness, nadaya yung puso eh. Nagkukontra sa akin yung isang lalaki eh. Magkaharap sila mag-asawa. Sabi niya, Pastor, kinikilala ko po ba yung pastor namin? Sabi ko, sige, maupo ka dyan. Pastor, gusto ko i-confess sa inyo na naging unfaithful ako sa asawa ko. Umiiyak siya. Sabi ko doon sa babae, sinabi niya ba ito sa iyo bago lumapit sa akin? Oo. Kaya mo ba siyang patawarin? Opo, ang problema, hindi ko na siya kaya pagkatiwalaan. Pastor, laging nasa isip ko, magiging unfaithful ulit siya. Why I'm sharing this? Sabi ng lalaki, hindi ko naman po pinangarap na maging unfaithful, Pastor. Hindi ko naman ginusto to, Pastor eh. Natrap lang ako eh. Sabi ko, anak, lahat na nag-confess sa akin, walang nagsabing gusto nila maging unfaithful. Lahat ng naging unfaithful, they thought, kaya nilang i-resist temptation. Sometimes we resist the correction. Alam niyo kung saan nagsimula? Sabi ko, nagwa-warning ng Holy Spirit sa iyo. Komportable ka na. Sabi ko, hindi mo nasabi sa asawa mo na doon sa opisina may aswang. Hindi mo nasabi sa misis mo, pagdala mo ba ako ng bawang? May aswang doon. Ilan ang mga mister, hahangaan ko kayo pag sinabi niyo sa asawa mo, may nagpaparamdam sa akin doon. Hindi tama yun. Sabi niyo, hoy, may asawa ako, huwag mong sisirain ang pamilya. Ikausap ko ba ako ngayon? Why I'm sharing this? Pwede kasi comfortable ka na eh. Okay ka na eh. Because you keep on resisting. You become comfortable. Because you keep on ignoring the Word of God. Dumating yung panahon, okay ka lang. Ito yung pang-apat. Tapos kaya po ba yung 10 more minutes? Sige po tapusin na natin. Through partial commitment. His heart was not perfect with the Lord. Hindi completely. Pag kinakanta natin, mahal you with all my heart. I will serve you with all my heart. I will love you with all my heart. I will give my all to you. Hindi naman niya talaga inabandon na ang Diyos sa gabi. Nag-accommodate lang siya ng additional God. Somebody say Amen. May dinagdag siya sa Diyos. And he thought it is okay. He want Christ. He want God. He want holiness. And yet, I want pleasure. That's it. That is passion commitment. I want holiness. I also want simple pleasure. Gusto kong maglingkod, pero walang sakripisyo. That is partial commitment. Doon tayo natatrap ng kaaway. We thought, pwede tayong maglingkod sa Diyos na sabi nga ni Kuya dati, yung kanang kamay nasa kalangitan, yung kaliwang kamay nasa impyerno. Na pwede mong i-embrace ang lahat ng bagay maglingkod sa langit. Pero pag ordinary day, i-embrace mo yung sanlibutan. That is partial commitment.
A divided heart eventually drifts because whatever competes with God eventually replaces Him. I know this is not a popular sermon, but I simply preach this kasi isang araw baka mamulat na lang tayo. Panghuli, and we close and we go to the application. Through lack of focus po. Wala yung focus. Wala na. Dati ang focus niya, Diyos lang eh. Dati ang focus niya, di mo ba nagsimula tayo, ang daming ino-over na Diyos sa Kanya. Wala siyang hiniling na gano'n. Pero nung tumagal na Marlon, wala na sa focus eh. Gusto niya ng more wealth. Di kausap po ako? More buildings. More political power. Lahat ng ito wala sa puso ni Solomon at the start. Gusto niya international fame. Lahat ng yun wala sa puso ni Solomon nung bata pa siya eh. Now that he is old, lahat ng ito ang laman ng kanyang puso. Basta saan nagkamali? Whatever occupies our attention eventually captures our heart. Minsan nawala na yung focus. Talaga yung focus ko. Ano ba yung pinagagawa ng Diyos sa atin? Because sabihan niya po, when you chase two rabbits at the same time, baka you lose them. Mahalaga na, ano ba ang gusto ng Diyos na ipagawa sa atin? Yes. Focus all my strength in doing this. Ito ang gusto ng Lord, then I'll do it. I pray today na ma-focus ulit tayo sa original calling ng Diyos sa atin. Tapos na po tayo, application na po tayo. Sana gising pa po kayo. Number one application lessons for us today from the life of Solomon. Guard your heart. Pag-sabi po sa katabi ka, guard your heart. Guard your heart. Basta Joey, saan nagsimula? Nagsimula po lahat sa compromise. Tingin po, pabilis lang. When your heart is not pure, it's easy to compromise. When you think about when your desire is not pure, it's easy to compromise. Kaya po, the tragedy is not the loss of wisdom or health. It was the loss of a gentle heart. It was the loss of a pure heart. Kaya po, ang greatest na panlaban talaga natin sa mundong ito, pakisabi sa katabi ng pure heart. Pure heart. Yun talaga panlaban na pure heart. That's what I long for. Yun talaga eh. A heart that follows heart. Yan din mo maglalayo sa atin sa kasalanan, yung pure heart eh. Kaya gusto niya tanas eh. Gusto niyang mabatigan ng puso mo. Ulitin ko po, keep your heart pure to avoid compromise. Because backsliding and compromise begins in the heart. Dalawa yan eh. It can be moral, it can be doctrinal compromise. Bago tayo na-defile, sa akin po pag-aaral, nakita ko yung iba bago na-defile morally, na-defile muna doctrinally. May mga in-embrace silang katuruan na nag-defile ng kanilang pagkatao, na okay lang kahit alam nilang hindi okay sa salita ng Diyos. Guard your heart carefully. Pagtayan mo yung puso mo. Sinasabi ko po sa sarili ko yun, habang sinusulat ko to, ang dami ko ng teaching about the heart. But habang nagbabasa po ako kaninang madaling araw, ulit sinusulat, i-review ko yung sermon na to. The Lord reminded me na to keep your heart pure. The best, talagang panlaban po, ay to avoid compromise is a pure heart. Tandangin nga natin sa ko yun bago tayo magbukas. Pusong dalisay ang aking nais. Diyos lang mo, pwede maglikha. Likhain mo, Diyos, para sa akin.
No compromise is truly small when it affects our relationship with God. Walang maliit na compromise. Little by little, Solomon ignored God's word, God's command, God's plan. Watch out for those things that weakens our relationship with God and devotion natin sa Diyos. Yung mga bagay na maglalayo sa atin sa Panginoon. Minsan, mahirap sabihin, what started small eventually became disastrous. Parang nagsimula lang maliit eh. Hindi naisip ni Solomon yung maliit na yun, ang pagsubay niya, paglipas ng panahon, dito mag-destroy sa kanya. Ganun din po tayo. Number 3. The wrong influences can corrupt even the wisest person. Si Solomon po yan, pinakamatalino. It shapes our attention. It shapes our character. Huwag mo sabihin, anointed ka. Huwag mo sabihin, marami kang alam na verses. Huwag po. Wrong influences can corrupt even the wisest person. We had seen that in the life of Solomon. Number 4 and 5, and we close, success can become spiritually dangerous. Alam niyo po, yung pagbagsak ni Solomon, nakakagulat. Yung panahon na sikat siya, mayaman siya. Kilala siya. Yun po yung final na bumagsak si Solomon. The greatest test of Solomon did not come during hardship. They came during prosperity, during ang kanyang kasikatan. And last but not the least, God must remain first in our lives. In compromise, tingin po kay Pastor, in compromise, ang pagmamahal sa Diyos becomes secondary. Ayun po. Malalaman na, kung compromise ka na yung pagmamahal sa Diyos, hindi na primary. Ang pagmamahal sa Diyos, secondary na. Maraming bagay una kaysa sa Diyos. And anything that takes God's place, right place, becomes an idol. He deserves the first place. Ano ang gagawin natin? Kaya sabi ko, ito ba maglalapit sa atin sa Diyos o maglalayo sa atin sa Lord? Hindi po ba? Kaya sabi ng awit natin, makamtan ko man lahat ng yaman sa mundo. Matupad ko man pangarap, bitin ang puso ko, ay mong amoy mananamit sa'yo, at malalayo ng gusto, ay hindi ko pa rin, at ngayon ka pa rin. Nakataas ang ating kamay, sasabihin natin, ikaw ang yamang hinahanap, pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang yamang hinahanap. Ang pangarap kong sasapat, Panginoon. Panginoong Jesus, higit sa yaman ng mundo, higit sa luha, pinanginoon. Ikaw ang nais ko, ang tanging nais ko. Ikaw ang yaman ko, Panginoon. Tayo mo tayo lahat. Ano man pong bagay na kailangan nating gawin at dalhin sa ating